sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Magandang gabi sa inyong lahat na bumubuo ng paborito kong Papa Dudut Stories at kaistorya. Isa ko sa inyong mga loyal subscribers ng inyong mga channels at talaga namang inaabangan ko ang bawat upload na pinakikinggan ko bago matulog. Ang gusto ko talagang pakinggan ay mga love stories na tinatampok ninyo. Madalang lang akong makinig ng horror kasi matatakotin ako at nakikinig ako ng horror stories ninyo kapag araw. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Miley. Taga Park Lane Street, Project 8, Quezon City. Nakatira lang kami ng pamilya ko sa likod lamang ng Immaculate Conception Parish Church. Housewife ako habang ang asawa ko ay nag-work noon bilang isang foreman. Hindi kami mayaman noon, Papa Dudut, pero nagsusumikap kaming mag-asawa. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw at napag-aaral naman namin ang aming 3 anak na babae. Pero taong 2009, isang malaking pagsubok noon ang dumating sa amin. Na mild stroke noon ang asawa kong si June at matagal bago siya nakarecover. Noong time na yon ay hirap na hirap kami sa pagdedelhensya ng pera. Buti na lamang at wala akong binabayarang upa sa bahay dahil nakatira kami sa bahay na minana ko sa aking ina. Pero ang kuryente, tubig at mga gastusin sa pag-aaral ng aming 3 anak ay talagang pinagsikapan naming makadelhensya ng pera para dito. Papadudod, sadyang mahirap ang naging buhay namin noong panahong yon dahil hindi nakapagtrabaho ang kaisa-isang inaasahan namin. Kaya ayon, nabaon kami sa utang. Pero sadyang napakabait noon ng Panginoon dahil isang sorpresa pala ang naghihintay sa amin noon. Dahil noong October 10, 2009, isa ako sa 3 nanalo ng jackpot sa Lotos 642. More than 24 million noon ang pinaghatian ng 3 winners. At ang mahigit 8 million pesos na parte ko ay pinambayad namin sa utang at nag-secure kami ng 3 million pesos para sa kinabukasan ng aming 3 anak. Ang 5 milyon ay nilaan namin sa itatayo naming negosyo at syempre sa sariling bahay na balak naming bilhin. At dahil napamahal na sa akin ang Project 8 Quezon City, ay dito kami naghanap ni June ng mabibiling bahay. Yun nga lang ay nasa 5 million pesos na ang pinakamura. Hindi nakakasya pa sa pera namin. Pero hindi kami sumuko noon, Papa Dudut. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Hanggang sa may nabalitaan kaming binibentang bahay sa dulo ng Premium Street Extension. Agad namin kinausap ang ahenteng si Annie at agad siyang nagbigay ng tour sa sinasabing property sa nasabing kalye. Papa Dudut, pagdating sa location ay aaminin kong medyo na-disappoint na ako. Malit lang kasi yung kalyeng daanan. Parang isang tricycle o isang minicar lang ang kakasya. Bukod sa sobrang tahimik ng buong Premium Street Extension. Oo, may mga bahay na nakatayo pero halos walang mga tao dahil lang sabi-sabi ni Annie mga working professionals daw ang mga nakatira. Katunayan, 3 sa magiging kapitbahay namin ay nagtatrabaho daw sa BIR. Samantala nang tumungo na mismo kami sa tapat ng property, parang hindi ko na nataypaan ang aura. 2-story abandoned house at kahit na more than 5 years nang abandonado ay matayog pa rin ang bahay dahil matibay ang pagkakagawa. Pero parang madilim ang aura na parang sa mga haunted house. Samantala kabaliktaran ko naman ang naramdaman ng aking asawang si June. Agad niyang nagustuhan ang bahay at plano niyang pagawan niyo ng 3rd floor. Although sinabi ko sa aking asawa at kay Annie na hindi ko na-vibes ang bahay. Ini-insist naman sa akin ni June na maganda ang bahay at kapag naayos na namin ay siguradong magugustuhan ko na rin daw yon. Kinumbinsi din ako ni Annie na ang buong property na yon ay nagkakahalaga lang ng 1.8 million pesos.
Murang-mura na yon kumpara sa mga bahay na ibinebenta sa buong Project 8. Kaya sa huli nakumbinsa rin ako na bilhin ang nasabing property sa Premium Street Extension. Mabilis ang naging bentahan. Agad kaming nagkausap ng may-ari ng bahay na sina Aling Ruby at Mang Ben na parehong nagtatrabaho noon sa Bureau of Customs. Binayaran namin sila ng cash at mabilis na naisagawa ang deed of sale. Tapos ilang documents pa ang inayos namin hanggang sa maging final na ang bentahan. May sariling bahay at lupa na rin kami sa wakas. Tuwang-tuwa kami mag-asawa noong mga sandaling yon. Dahil sa milyong kataong tumaya ng loto ay kami ang maswerteng napili ng may kapal. Samantala tulad ng mga taong nanalo sa loto ay inindulge namin ang aming sarili sa karangyaan na hindi namin natatamasa noon. Ibinili ko ng mga usong gadgets noon ang 3 anak kong babae habang ang asawa ko na nooy fully recover na sa stroke ay nagpa siyang bumili ng motorsiklo. Habang ako naman ay nagpaganda sa isang spa. Doon ay inasikaso ako ng aking kaibigang si Lito, ang may-ari ng spa. Balita ko ay nakabili kayo ni June ng bahay at lupa sa Premium Street Extension. Usisa niya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Oo, nabili namin yung kaisa isang bahay na may second floor. Kwento ko pa. Yung bahay na abandonado na inaahente ni Annie. Tila disappointed si Lito nang sabihin niya yon. Bakit doon pa kayo bumili ng bahay? Nagtaka naman ako sa kanyang sinabi at bakit, may problema ba doon? Ako naman na nag-usisa sa kanya. Para kasing may alam siya tungkol sa lugar na yon. Alam mo ba yung Premium Street Extension punong-puno ng kababalaghan dyan? Wika sa akin ni Lito. Kababalaghan? Naintriga akong pagkaklarapika sa kanya. Personally ay hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Lalo na sa mga sinasabi nilang nilalang na hindi nakikita o yung mga supernatural. Nagpatuloy naman si Lito sa pagkukwento habang sinashampoo niya ang aking buhok. Ilang taong ka na ba dito sa Project 8? Usisa niya sa akin. Mahigit 35 years na rin, dito na ako nagkamalay sa Project 8. Doon pa kami nakatira sa Dalsol Street, sagot ko naman sa kanya. So hindi mo alam yung mga kwento tungkol sa Premium Street Extension. Naintriga naman ako sa mga sinabi niyo ni Lito. Bakit? Ano bang kwento yung sinasabi mo? Na pinamumugaran ng mga engkanto, maligno, duwende, white lady at mga ligaw na kaluluwa yung street extension na yan. Mula Premium Street Extension hanggang kalye ng Estrella. At saka noong 80s, talhiban yan. Diyan ang tapunan ng mga bangkay na sinalvage sa Novaliches at sa Uyo. Talaga? Sabi ko habang hindi ako makapaniwala noon sa aking narinig. Sa loob kasi ng maraming taon ko sa Project 8 ay hindi ko narinig ang kwentong yon. Siguro ay hindi naman kasi ako likas na marites. Maraming kababalaghan ang nangyari sa kahabaan ng extension. Madalas daw na magpakita dyan yung parada ng mga nakaitim na engkanto. Dagdag pa ni Lito sa akin. At saka yung bahay ninyo. Lalo ako naintriga sa huling pangungusap na binanggit ni Lito. Ano mga kwentong bumabalot sa bahay na nabili namin? Na doon sa bahay ninyo nagpapakita yung white lady at doon lumalabas sa mga engkanto para magparada tuwing 3:00 ng madaling araw. Aniya. Papadudot aminin ko na sa puntong yun ay nakaramdam na ako ng kilabot. Tama kasi yung nakukutubang ko sa bahay na yon na parang may mabigat sa pakiramdam kapag naroon ako. Hindi talaga ako hiyang doon pero wala na akong magagawa kasi nabili na namin yung bahay. Ipapabindisyon na lang namin kay Father Benedict yung bahay kapag natapos ng renovation. Yun na lamang ang winika ko. Totoo naman, ang bendisyon lang naman ang sagot para mawala ang mga masasamang espiritu sa isang lugar. Yun ay kung paniniwalaan mo ang paniniwalang Katoliko. Pagkatapos noon ay hindi na ako kumibo pa at natapos ang aking pagpapaspa habang iniisip ko ang ikinuwento sa akin ni Lito.
Samantala matapos naming mabili ang bahay noong October 30, 2009 ay sinimulan na namin ang renovation and construction para gawan ito ng third floor noong December. Pero hindi ko makakalimutan noong unang araw ng construction kung saan ay gigibain ang bubong ng second floor. Biglang nagsara ang pinto pagpasok namin sa main door. Pinagpalagay lamang ng asawa ko at ng forma namin na hangin lamang yon. Pero hindi naman malakas ang hangin ng panahong yon. Isama pa ang kakaibang amoy na sumasalubong noon sa amin. Para bang amoy patay na daga o pusa pero inalughog namin ang buong bahay pati na yung bakanting lote sa tabi namin ay wala namang kaming nakitang anumang hayop na patay. Dahil doon ay pinagpaliban na lamang muna namin ang pagkoconstruct ng bahay ng isang araw. Pero Papa Dudut, hindi lang doon natatapos ang kababalaghang nangyari sa aming bahay. Habang kinoconstruct ang third floor ng aming bahay, marami sa mga construction workers ang nagsusumbong sa amin na nakakaramdam sila ng kakaiba sa loob ng bahay. May mga kumakalibit at kumakalmot sa kanila nang hindi nila alam. May pagkakataon pang may muntik ng mahulog sa third floor tapos ang kwento niya sa amin, mag-isa lamang siyang nagwe-welding noon sa itaas nang biglang may tumulak sa kanya. Paglingon naman niya ay wala siyang nakitang ibang tao bukod sa kanya. Isa pa sa naging karanasan namin ay noong sinama namin ang aming panganay na anak na si Rochelle sa bahay habang ginagawa ito. Nagustuhan naman niya noong una ang bahay. Pero makailang sabi niya sa amin na meron daw siyang nakikitang isang babae at 3 lalaki na labas-pasok sa banyo ng second floor. Nang sundan niya yon papuntang banyo ay bigla na lamang itong nawala. Dahil doon ay nagkaroon na ng pag-aalinlangan ng aking panganay sa bahay na pinapagawa namin. Papadudod almost 6 months na naging construction ng aming bahay at nang matapos ito ng June 2010 ay nasatisfied naman kami sa naging resulta. Sa buong Premium Street Extension kami lamang ang bahay na mayroong third floor kaya kitang-kita namin ang kalawakan ng Project 8 at Baisa. Tanaw nga namin hanggang North EDSA kaya tuwang-tuwa kami. Pero papadudod sandali lang ang kasiyahan namin dahil agad ninyong napalitan ng kaba. Dahil sa kababalaghang naranasan namin doon. Tandang-tanda ko pa nga noong unang gabi namin sa bahay ay nakarinig ako ng mga yabag sa third floor ng 3:00 ng madaling araw. Kasabay noon na narinig kong may umakyat sa hagdanan. Dahil sa curiosity ay sinubukan kong sinipin ang labas ng kwarto namin pero wala akong nakitang tao sa hagdan. Pero nakakakilabot na kadiliman noon ang sumalubong sa akin. Kaya naman agad ko ring sinarado at bumalik sa aking kama kasama ng aking asawang si June na noon ay mahimbing sa pagtulog. Pagsikat ng araw ay pumasok na noon ang mga anak ko sa eskwelahan at ang asawa kong si June ay pumasok na sa trabaho. Ako lamang ang naiwan noon na mag-isa sa bahay. Nagpa siya akong maglaba noon sa laundry area. Pero habang ginagawa ko yon ay natanaw ko ang loob ng aming bahay na may 3 o 4 na aninong dumaan at umakyat ng hagdanan. Dahil doon ay agad akong pumasok at kutsilyo ang una kong kinuha sa kusina para pang self-defense sakaling pinasok ang bahay namin ng mga magnanakaw. Pero yun nga papadudot wala akong nakitang ibang tao sa paghahalughog ko sa aming bahay at labis na yung nagpakilabot sa akin. Pag-uwi naman ng aking asawa galing sa trabaho ay agad ko siyang kinausap tungkol sa mga nararamdaman at nakikita kong kababalaghan sa bahay. Pero ang sabi na lang ni June sa akin ay hayaan na lang daw namin. Ang mahalaga, meron na kaming sariling bahay at hindi kami sinasaktan ng mga elementong nakatira sa bahay kasama namin. Samantala, ilang buwan din ang lumipas at patuloy pa rin sa pagpaparamdam ang mga elemento sa loob ng aming bahay. Katunayan ay hindi lang sa loob ng bahay kundi sa buong Premium Street Extension. Nandyan yung pagkapakita ng white lady sa daan kung saan ay makikita daw na naglalakad ng babae sa kalye tapos ay biglang maglalaho na parang bula. Yung mga anak ko ay palagi silang nagsusumbong sa akin na nakakakita raw sila ng malit na taong naglalaro sa third floor ng bahay. Minsan nga ay nagulat na lamang ako nang biglang tumakbo si Rochelle pababa ng bahay.
At nang tanungin ko siya ay sabi niyang may nakita siyang aninong itim na dumaan sa harapan niya habang siya ay nagtatype ng kanyang term paper. Yung bunso ko naman si Clancy nagsusumbong din sa akin na nakita raw niyang gumagalaw yung malaking teddy bear na binili ko sa kanya noon sa mall. Pero ang higit na nakakatakot na narinig ko ay yung kwento mismo ng asawa kong si June. Ginabi siya ng uwi noon dahil sa trabaho at kaunting inuman. Pero habang naglalakad raw siya paliko sa Premium Street Extension, nakasalubong daw niya yung mga lalaking nakaitim at para bang nagmamarcha sa gitna ng kalye. Nakaramdam na raw siya ng takot noong mga sandaling yon at nang sinundan niya yon ng tingin, nagimbal siya nang makita niyang unti-unti itong naglaho nang lumiko ang mga ito sa bahay namin at tumago sa aming malaking gate. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni June habang kinikwento niya yon sa akin, Papa Dudut. Sa kabilang banda, ako rin ay naka-experience noon ng matinding pagpapakita. Natatandaan ko na ako lamang ang mag-isa sa ibaba. Ang mga anak ko ay nasa 3rd floor, nanonood ng pelikula gamit ang kakabili lang naming projector. Dinig na dinig ko ang ingay ng mga anak ko. Siyempre deadma lamang ako at nag-focus sa paglilinis. Kaharap ko noon yung china cabinet namin na may salamin. Habang naglilinis nga ako ay nakita ko sa reflection ng china cabinet si Rochelle na mula sa sala ay aakyat ito sa hagdanan. Pero sa halip na umakyat ay gumapang ito at parang gagambang umakyat pataas. Siyempre nanlaki ang mga mata ko at agad na napalingon pero iba ang nakita ko, Papa Dudut. Dahil sa halip na si Rochelle ang nakita ko ay parang kalansay na nakasuot ng sira-sira at itim na damit. Ang bungo nito ay tila may mga sukay na parang kalabaw. Dahil doon ay napasigaw ako sa takot at nawala ng malay. Nagising na lamang ako at nakita ko ang anak ko na binabantayan ako. Baka sa kanilang mga mukha noon ng labis na pag-aalala. Kaya kinagabihan ay muli kong kinausap ang aking asawa tungkol sa mga nararamdaman naming kababalaghan. Hindi lang sa aming bahay kundi pati na rin sa buong Premium Street Extension. June, bumalik na lang kaya tayo sa bahay natin sa Park Lane? Suhestyon ko sa kanya. Bakit pa tayo babalik doon? May sarili na nga tayong bahay. Ang sabi ni June sa akin. Alam kong natatakot ka na sa mga nangyayari sa paligid natin pero hindi naman nila tayo sinasaktan. Hihintayin mo pa bang may masaktan bago tayo umalis? Wika ko naman sa kanya. Ako, aaminin kong natakot din ako sa mga nakikita at nararamdaman ko. Lalo na yung sinasabi ko sa yung naabutang kong parada ng mga engkanto dyan sa labas. Pero naisip ko na hindi nila tayo gagalawin kung matibay ang pananampalataya natin sa Diyos. At saka bigyan natin sila ng respeto. Ituring natin silang kaibigan. Tingnan mo ni minsan na hindi nila tayo sinaktan kasi kahit na natatakot tayo binibigyan pa rin natin sila ng paggalang. Paliwanag niya. Pero hindi ko na talaga kaya. Hindi nga nila tayo sinasaktan pero parang nawawala na ako sa katinuan dahil sa mga nangyayari. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa hindi. Sa kauna pa lang nating pagtapak dito sa Premium Street Extension, hindi ko na talaga nagustuhan. Parang ang bigat palagi sa dibdib ko. Gusto ko nang matahimik, June. Yun naman ang paliwanag ko sa aking asawa. Sa huli ay nakapagdesisyon na lamang kami na bumalik sa Park Lane. Sa dati naming tinitirhan, ang bahay namin sa Premium Street Extension ay for sale na namin. Almost 1 year ang lumipas ay naibenta namin ang 3-story house namin sa halagang 3.9 million pesos sa isang mag-asawang Chinese. Nang makalis kami doon sa Premium Street Extension ay natahimik na ang aming mundo. Gumaan na ulit ang pakiramdam ko. Nawala yung pangamba namin na meron kaming maligno, white lady, engkanto o masamang espiritu na kasama sa aming bahay. Mapayapang naging buhay naming muli. Sa ngayon, Papa Dudut, ay dito pa rin kami nakatira sa Park Lane sa likod lang mismo ng simbahan ng Immaculate Conception. May tinayo na rin kaming negosyo sa harap ng tinitirhan naming bahay
kaya may pumapasok pa rin pera sa amin. At dahil sa hindi naman kami magastos, may natitira pa rin kaming milyon sa bangko. Papadudot, may mga lugar talagang pinamumugaran ng mga multo. At iba pang nilalang na hindi natin nakikita, tulad na lamang sa Premium Street Extension dito sa Project 8. Hanggang ngayon ay puno pa rin yon ng kababalaghan at mukhang sanay na rin ang mga dati naming kapitbahay sa mga kababalaghan doon. Ang may papayo ko lang, kahit saan ka pumunta ay hindi talaga maiiwasan na merong mga nilalang na nakatira na ayaw magpagambala. Bigyan mo sila ng nararapat na kapayapaan at respeto nang sa ganon ay hindi ka rin gagambalain. Muli, hanggang dito na lamang ang aking sulat at sana'y magustuhan niyo po ito at mapiling basahin. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Miley. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.